Magandang araw po. Kumusta? Pastor Bebot de Tabali po. So, sa ating pong devotional prayer, meron po tayong kagaya ng dati, pag-aaral ng Word of God. May meron tayong babasahin na iiwan ko sa inyong assignment. Pero, i-discuss din po natin yung bahagya at tingnan po natin ano po yung ating reflection o yung insight natin. At higit sa lahat, hindi lamang to information kundi makakadagdag to para tayo ay patuloy na mag-grow. Ayan. So ito po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos, God's love and His holiness. Ayan. So hindi kasi maaring mahiwalay yung God's love at saka yung holiness of God eh. At makikita ho natin na dito sa 1 John po. 1 John chapter 4 mula verse 7 hanggang 21. Yan. Itong book of 1 John ay naisulat po ni John. Si John, yung anak ni John, son of Zebedee. Yan. Si John po ay first cousin po ni Jesus. Si Mary, may kapatid ng pangalan ay Salome, tapos si Salome ay mother ni John. Itong si John, isa sa mga disciple ni Jesus. Siya po yung tinatawag na yung bang malapit kay Jesus, ano? Kasi siya yung sinasabing and John, the disciple whom Jesus loved. Sa John chapter 13 verse 23, makikita po natin yan dyan. So siya po isa ring fisherman. Naisulat po niya itong book of John, 1 John, nung kapanahonan na rampan po yung Gnosticism sa kanilang panahon. Ang Gnosticism po, ito po ay isang religious belief ng religious organization na halo-halo ang kanilang doktrina na parang Kristyanismo. Pero hindi Kasi ito'y pinagsama-samang paniniwala ng Asian belief, mysticism, Oriental mysticism, at hinaluan ng konting Christianity. Yan. Kaya nalito yung mga tao dun sa kanilang kapanahonan. Kaya meron pong purpose ang pagkasulat ni John dito sa 1 John mula 1 and 4. Ito po ay to expose the false teachers during those time At saka to give assurance sa mga believers, to give believers assurance of salvation. Dahil naguguluhan po sila sa mga teachings ng mga false prophet. Sabagay, kahit naman po sa panahon natin marami pa rin talagang halo-halong doktrina na akala natin ay Christianity, pagka inaral po natin mabuti, napakalayo pala. So, mahalaga po, ito po ay expose the false prophet and ito po ay to give the believers assurance of salvation. Pero tatalakayin lang po natin yung God's love at saka yung holiness ng Panginoon. Meron po kasi mga bagay, discuss pa rin natin yung sandali, yung Gnosticism. Dahil po sa andito po sa aking mga kapit hacienda. Napapadaan po sila at bumabati po. Nag-video kami sa WIN, World International Ministries. Tuloy po natin. Gnosticism. Ang Gnosticism po kasi sa kanila ay pinaniniwalaan po nila na yung man at saka yung spirit sa isang tao ay hindi maaaring magsama. At yung man ay considered nilang evil kasi matter yan, at yung spirit considered nilang good. Kaya sa tao, kailangang parusahan yung katawan para mapatawad ng Diyos. At hindi nila kinoconsidered yung teachings of Christ para magkaroon ng kaligtasan. So hindi sa pamamagitan ni Christ ang salvation para sa kanila. Ayan. At saka yung humanity ni Christ ay kanilang dinidenied. Sinasabi nila na yung Christ daw na ay isang tao lang, at yung divine Christ ay napunta kay Christ na tao during His baptism, at iniwan siya nung divine Christ nung siya ay namatay na. Yan. So nakikita ho natin ito'y mga Gnostic na katuruan po, Gnosticism na katuruan ng mga tao na naguguluhan yung mga nakikinig. Kaya mahalaga po na tayo makinig po tayo sa mga meron pong sound doctrine
na katuruan, kaya dapat magkaroon tayo ng Bible. Yan. Pwede pong yung hard copy o kaya dun sa ating mga gadgets. Okay, basahin po natin itong 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 21. Tapos iwan ko po sa inyo. Okay, basahin po natin. Sabi po dito ni John, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God." Yan, isang point yan, love comes from God. Okay. "Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God." Okay. Because God is love. Okay. So, isang noun na nagpapahiwatig na ang attributes sa Diyos, God is love. Hindi lamang na God loves o God is loving, kundi God is love. Pag-ibig ang Diyos. Ayan. Okay. Verse 9, "This is how God showed His love among us." Ito po kung paano niya ipinakita ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa sanlibutan. "He sent His one and only Son into the world that He might live through Him." Malinaw po. Verse 10, "This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." Okay. Yeah. Basahin po natin itong verse 13. "We know that we live in Him and He is in us, because He has given us in His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in Him and He in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him." Verse 17, "In this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Because in this world, we are like Him. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. If anyone says, 'I love God,' yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother whom he has seen cannot love God, whom he has not seen." And verse 21, "He has given us this command: whoever loves God must also love his brother." Ayan. Sa pag-aral po natin sa ating time of devotion, meditation, basahin po natin ito uli at tignan po natin ano yung relationship natin sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ayan. At saka, papaanong naipahiwatig ni Jesus Christ yung kanyang pag-ibig sa atin dun sa Calvary. Ayan. So, yun lamang po, no? Ganito po. Ang lesson po natin kasi ngayon ay bibigyan din natin na God is a balanced being. He is holy, He is loving, He is merciful, He is faithful, and yet, He is just and righteous. Opo. Yung pong kasing pagpapahayag ng pag-ibig, marami po sa ating panahon, marami pong Kristiyano na tinatawag nating lopsided po yung view of God. Yung iba kasi overemphasize na about God's love and forget that God is just and holy at the same time. So, yung pong God's love is always anchored with His holiness and His righteousness. Just po siya. Yung pong death of our Lord Jesus Christ ay showing His love, no? Pero ito po ay nagpapahiwatig ng God's holiness. He is just and righteous. O ano ba itong just and righteous ng Diyos, ano? Ito po, ganito.
May motor din pala sa bukid, ano, yung mga kapitbahay natin. Okay, so God's love allows Him to forgive sin and show mercy to a repentant sinner. So ang isang sinner na nagsusumikap na magrepent ay pinagkakalooban ng Diyos ng pagpapatawad. So makikita ho natin dito yung God's love at yung kanyang mercy at ganun din yung kanyang righteousness. Dapat tayong mga tao dito sa lupa, tayong mga tao ang tumanggap ng kaparusahan. Pero merong nag-ako. Ayun, merong pong nag-ako noong kasalanan. Siya po yung nagdala. Siya po yung tumanggap ng kaparusahan ng kasalanan. The wages of sin is death. Yan. But the gift of God is eternal life. Yan, through Christ Jesus our Lord. In the Old Testament, alam po natin na Mosaic laws in the Old Testament, ito yung eye for an eye, yung kung ano yung ginawa ay ito rin yung kabayaran. So makita natin merong divine judgment o justice ng Diyos. Pero makikita pa rin natin doon yung mercy at saka love ng Panginoon. So, the holiness of God demands that we be holy. Demand ng Diyos yun na ang bawat believer ay kailangan maging holy according to His Word. Yan. Yung problema ng tao, paano siya maliligtas o magkakaroon ng kapatawaran? Ang gumawa ng way o solution ay ang Diyos, God Himself. So, gumawa siya ng way of salvation that satisfies both the holiness of God and the love of God. So ito nga po yung Calvary. So pag sinabing Calvary, dito yung suffering, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Huwag natin kakalimutan yung resurrection. No? Pag nag-share po tayo ng word, ay lagi nating isasama lagi ang way of salvation is death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yan. Pero ang tao po ay nabigyan po ng free will to choose. It's either to choose salvation or damnation, or heaven or hell. So may free will ang tao, kaya napakahalaga na makinig sa Word of God, sa mensahe upang ang tao po ay magkaroon ng mas malinaw na kaalaman upang siya ay mapalapit sa Diyos. Maski po yung ibang mga naging Kristiyano at ang iba kasi ay para bang akala nila sila po ay ganap na Kristiyano na o born again Christian, pero nadidiscover din pala nila na sila ay nagpalit lang ng religion o nagpalit lang sila ng paniniwala. Yan. So nakakarinig po tayo ng mga ganong testimony na akala nila sila ay ganap na Kristiyano at nung matanggap nila yung kaligtasan, hindi pala malinaw sa kanila yung paraan ng Diyos kung paano sila naligtas. Ayan. So meron pong 5 o 6 na attributes ang Diyos. Pag sinabing attributes, ito yung characteristic ng Diyos. Kung paano siya nag-reveal, paano niya ni-reveal yung kanyang sarili sa atin. At dahil siya nga po ay balanced being, balanced supreme being, He is holy, He is loving, He is merciful, He is faithful. Yet He is just and righteous. Ibig sabihin kasi, meron pong karampatang kaparusahan ang kasalanan. Ang tingin ng Diyos kasi sa kasalanan, yung wrath and transgression, ito po kasi yung matinding galit ng Diyos sa kasalanan. But He loves the sinner. Ganun pala yun. Yes. Kaya po, makikita natin sa Calvary, sa suffering and death of our Lord Jesus Christ and His resurrection. Doon natin makikita yung ganap na holiness, yung loving, yung merciful, yung
na faithfulness, yung just and righteousness ng Diyos. Yes, makikita ho natin. Pakinggan nyo ho itong basahin ko po yung Isaiah chapter 53, verse 5, 6, and verse part nung 7. Sabi po rito, no? Verse 5, Isaiah chapter 53, verse 5. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Ayan. So hindi lamang po ito physical healing, kundi higit sa lahat spiritual healing. We are healed. No? We are saved. Verse 6, no? We all like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way. Para po tayong tupang ligaw na kanya-kanya pong direksyon. No? And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Pag sinabing iniquity, kasi ito po yung wicked and very unrighteous act ng mga tao. Yan, mabigat na sala po ng mga tao. Pero meron pong tumanggap ng kaparusahan, meron pong nag-ako nito. At pag sinabi pong transgression, makita mo na ito po ay yung pag-break ng law, yung pagsuway sa kautusan ng Diyos. Yan. Verse 7. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. Sa palagay nyo, sino itong tinutukoy nito? No? It's the Lord Jesus Christ. Yan. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is silent, so he did not open his mouth. Yan. Basahin po natin sa Filipino version. Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y inulos yung sinutang ba? Dahil sa ating pagsalangsang, dahil sa ating mga transgression at kasalanan. Binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusang nagdulot sa atin ng kapayapaan ay iginawad sa Kanya. So malinaw po, no? Ang kaparusahan po, yung para sa tao, para sa atin, para sa inyo at sa akin, ay iginawad kay Jesus Christ. Ayan. So, ito yung love of God. Yes. Siguro matatandaan po natin John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, yun po yung reward, eternal life, no? At habang nandito po tayo, ay ma-enjoy natin yung abundant life na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Yan. Ulitin po natin, Isaiah 53 verse 5 hanggang 6. Ngunit siya inulos dahil sa ating pagsalangsang. Binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusang nagdulot sa atin ng kapayapaan ay iginawad sa Kanya. At gumaling tayo dahil sa Kanyang mga sugat. Yan. So nagkaroon po tayo ng peace. Ang peace na ito, hindi po yung worldly peace na walang digmaan, walang awayan, kundi ito po yung peace between God and man. Nagkaroon ng pagkakasundo ang Diyos at ang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay. Verse 6. Tayong lahat ay tulad ng tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumakad sa sariling daan at ipinasan sa Kanya, kay Jesus Christ, ng Diyos ang lahat ng ating pagkakasala. Okay, so makikita ho natin na ganun po. Kaya, sa inaral po natin ito, no, ay tandaan po natin na the only way that man can approach this holy God is through the blood of Jesus Christ. Ang tanging paraan para tayo po ay makalapit sa Diyos, sa banal na Diyos, ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay. The holiness of God demanded punishment for sin. This demand was voluntarily assumed by the Savior on the cross and completely satisfied the Father. Yun, yes. Completely satisfied ang God the Father sa death
of our Lord Jesus Christ for the forgiveness of our sins. Kailangan malinaw po sa atin yun ito'y love of God. But this is a holiness of God Tsaka, He is just and righteous. Ibig sabihin, merong dapat magbayad ng kaparusahan Hindi porke, I love you. Ayan. Ito ay binabaliwala na yan ng Diyos yung kasalanang nagawa ng mga tao, kundi meron dapat karampatang parusa. At ang mabuting balita dyan, may tumanggap ng kaparusahang yon, voluntarily tinanggap ito ni Lord Jesus Christ. Kailangan malinaw na malinaw ito sa bawat believer upang malinaw na dumating sa kanya yung salvation at maging malinaw sa kanya ang ibig sabihin ng unconditional love of God. Yes. Po. Yan. So, ito po yung challenge sa atin. Yan. Challenge sa atin. How can God be loving and demand holiness at the same time? Oo nga, O kasi pag sinabing holiness, dahil holy ang Diyos, ang kaparusahan ay dapat dumating sa mga nagkakasala. Ayan. Pangalawa, how can He at the same time be both merciful and just to a guilty sinner? Oo nga, Ayan. Paano ho nating makikita na ang Diyos na ay parehong at the same time ay merciful at saka just and righteous sa isang guilty sinner? Oo nga, Ang sagot po dyan ay makikita ho natin sa Calvary of our Lord Jesus Christ. Nandun pala. Opo, nandun. Kaya, ito, basahin po natin ang summary po ng Calvary of our Lord Jesus Christ. Okay. Ang Calvary po of our Lord Jesus Christ is the expression both of wrath of God against sin and the mercy of God toward the guilty sinner. Ganun pala. So, yung death of our Lord Jesus Christ sa Calvary, yung kanyang punishment, yung paghihirap, makikita natin nandun, ito po yung wrath of God, yung matinding galit ng Diyos sa kasalanan. Matinding galit ng Diyos sa kasalanan. Pero nandun yung awa at habag ng Diyos doon sa guilty sinner. Kaya pala sabi ni Lord Jesus Christ nung nandun po sa krus, sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Ayun. Kaya pala sabi ni Lord doon sa isang katabi niya na nagsisi at nagrepent, na kinilala si Jesus, sabi kasi nung katabi niya, remember me, Lord, remember me when you go to your kingdom. Ang sabi ni Jesus Christ dito is, today, you will be, I promise, sabi today, you will be with me in paradise. So makikita ho natin, ganon. Yung Calvary ay expression ng wrath of God, galit ng Diyos sa kasalanan, sa kasalanan, and the mercy of God to the guilty sinner. At the same time, sabay po yun At the same time, wrath of God against sin and the mercy of God towards the guilty sinner. Magkasama po yan. Ito po yung unconditional love of God. Yes. Ay, hallelujah. Ano pa ho? Ayan. To understand God, His being, isa, His character, dalawa, His nature, tatlo, para mauntindihan po natin yung karakter ng Diyos, pag-aralan po natin yung Calvary. Yan, basahin, aralin, basahin, aralin. Ayan. Sa devotion po natin. Ayan. Pagka nangyari yon, mag-uumpisa na maunawaan po natin na maintindihan that God can hate sin and yet love the sinner. Yan. Yan po yung unconditional love ng God. He hate the sin, but He loved the sinner. Sa tao, mahirap pong unawain yung gano'n. Pero ito po yung ginawa at pinapakita po ng Diyos. Kaya po yung Calvary satisfies the holiness
and justice of God by fulfilling all the requirements of the law and permits a sinner to enter heaven legitimately. Yun. Okay. So, kailangan malinaw sa atin yun, no? Na yung Calvary of our Lord Jesus Christ satisfies the holiness and justice of God the Father. Ayan. By fulfilling all the requirements of the law. Ayan. And permits the sinner to enter heaven. Ganun lang pala kasimple yan. Oo, pero ang hirap po nung ginawa ng Diyos, no? Kaya nga po sabi ni Jesus sa krus, my God, why have you forsaken me? Oh. Kung ikaw yung ama, makita mo yung sarili mong anak na siya yung tumatanggap ng kaparusahan ng mundo, ng daigdig. Siya yung mamamatay. Walang sala. Ayan. Unconditional love of God. Ayan. Focus. Ayan. On the life of Christ. Focus on the command of Christ. Ayan. Hindi lamang po eternal life ang nasa atin, kundi abundant life. Magkakaroon po tayo ng victory. Mapapalapit po tayo sa Diyos. Ganun po. Okay, so uli, tandaan po natin, God is a balanced being. He is holy. He is loving. He is merciful. He is faithful. And yet, He is just and righteous. Ayan. So, muli, basahin niyo po yung 1 John chapter 4, verse 7 hanggang 21 at magkaroon po kayo ng personal devotion sa bahay. Amen. Pray po tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at tinulungan niyo po kami na maunawaan po yung mahalagang bagay na kung saan ikaw, Diyos, ay isang balanced being, ikaw ay holy, loving, merciful, faithful, and yet just and righteous, O God. Panginoon, naniniwala po kami na yung pong greatest marvel of our age, so, sa kapanahon po namin na parang mahirap unawain yung malaking problema ng tao kung paano maliligtas, ay nagkaroon po kayo ng way of salvation that satisfied both the holiness of God and the love of God. Kaya po, Panginoon, maraming salamat po. Yung po palang Calvary ng aming Panginoong Hesus ay nasatisfy po ang God, the Father, na kami po ay magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng kaligtasan at ito po ay naging daan upang ang sinumang sinner ay pwedeng pumasok sa kalangitan legitimately because of your holiness and your love. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba in Jesus' name. Amen. Thank you po. See you next time. Bye-bye. Ayan. At wala pong ulan ngayon. Ayan. Hapon na pero wala mang ulan. Bye-bye.